Sobra na po ang panggagago ng Senado sa taong bayan. Ginagago na nila tayo, ginago pa tayo ng Supreme Court. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kinyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Kanina buong araw kong hinintay kung ano ang magiging desisyon ng Senado kung ipagpapatuloy nila ang impeachment trial ni Sara Duterte o hindi. Dahil sinabi nga po ng Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment ni Sara Duterte. Meaning, walang impeachment trial na magaganap. So, hindi na ako nagtaka na wala pang inilabas na desisyon ang Senado kanina, bagkus ang sinabi nila, Senate President Francis Escudero said, fellow senators agreed in a caucus on Tuesday to decide on the Supreme Court's ruling which voided the impeachment articles against Vice President Sara Duterte next week. The Senate will tackle Sara Duterte's impeachment ruling sa August 6 na po. So again, panibagong pag-urong na naman ng petsa. Alam nyo, bago matapos itong issue rito sa impeachment trial ni Sara Duterte, kung matutuloy o hindi, Pebrero na. Kung kailan pwede na ulit mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero doon pa lang, sigurado may magfa-file na kung sino-sino lang ng kahit na anong walang saysay na impeachment complaint, uunahan nila ang lahat. Dahil yan ang ginawang bagong ruling ng Supreme Court. Isa lang. So kapag may naunang mag-file ng walang saysay na impeachment complaint at kung may mga susunod pa magfa-file, bali wala na po yun. Sa tingin ninyo, pagdating ng August, maririnig na natin sa ating mga senador na itutuloy nila yung impeachment trial. Alam nyo, wag na po tayong maghintay. Dahil sigurado yan, ang magiging desisyon nila ay hindi na itutuloy ang impeachment trial. Kasi sabi sa inyo with Chis Escudero still the Senate President, siya po ang masusunod. Bulungan niya lang yung mga senador na bumoto sa kanya. Ilan ang bumoto kay Chis Escudero? Ilan ang bumoto kay Tito Soto? 5 lang. So 19 kay Chis Escudero. Sa tingin ninyo, yung mga bumoto kay Chis Escudero, babaliktad at sasabihin nilang dapat ituloy ang impeachment trial? Siguradong ang susundin nila ay itong kagustuhan ni Chis Escudero na wag nang ituloy ang impeachment trial na yan. Dahil siguradong aayon itong mga bumoto sa gusto mangyari ni Chis Escudero na sundin ang desisyon ng Supreme Court. Dahil para kay Chis Escudero, wala daw rason para hindi sumunod ang Senado sa ruling ng Supreme Court. Ayon po sa balita ng GMA News, Senate President Francis Chis Escudero on Tuesday expressed his personal opinion on the Supreme Court's decision regarding the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, saying that he does not see any reason why the upper chamber should not follow it. Escudero, however, stressed that the Senate will decide on the matter as a collective body. Yun ang sinasabi ko as a collective body. Ilan ang bumoto kay Chis Escudero? 19. 5 lang ang bumoto kay Tito Soto. Sa tingin ninyo, sasalungat itong 19 na to na bumoto kay Chis? Kaya nga nila binoto yan Dahil sang-ayon sila sa pinaggagawa ni Chis Escudero to the point na balu-baluktutin ang interpretasyon sa saligang batas, magkakaisa po lahat yan. Na wag nang ituloy yung impeachment trial at sundin at respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. So kunyari pa tong si Escudero na ang magdi-decide daw ang buong Senado as a collective body. Pero ang sabi niya, personally, ang posisyon ko bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ang Korte Suprema. Sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito ay sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lang natin ang gusto natin. Teka muna, ang gusto ni Chis Escudero ay magbulag-bulagan tayo sa kagaguhan na ginawa ng Supreme Court?
Hindi ba mas pagtatawanan tayo ng ibang bansa kapag nalaman nila na yung Korte Suprema natin gumawa ng panibagong batas para lang protektahan ang anak ng taong nag-appoint sa kanila sa pwesto dyan sa Korte Suprema? Yung ba ang gusto ni Chis Escudero? Magbulag-bulagan tayo sa katotohanan na tayo ay nilaro, ginago, binaboy ng Korte Suprema ang konstitusyon. Gumawa sila ng bagong batas at gusto nila retroactive. Kasi wala naman tayong narinig sa House of Representatives noong nag-file sila at tinransmit yung articles of impeachment sa Senado na kailangan palang pakinggan yung side ng ini-impeach na government official. Wala eh. Ngayon na lang natin bigla narinig na dapat daw ganun ang ginawa. Eh bakit hindi ginawa dito sa impeachment complaint kay Sara Duterte? Dahil wala pa po yung batas na yun. Ngayon gumawa ng bagong batas at ang gusto ni Chis Escudero, sumunod tayo, respetuhin natin kahit nakitang-kita na ginagago tayo ng Korte Suprema. Kayo-kayo na lang, Chis Escudero. Kung kayo na bola ng Supreme Court, hindi po kami. Hindi porke hindi kami mga abogado, hindi namin maiintindihan kung ano ang ginawa ng Korte Suprema. Tapos sasabihin mo na baka tignan tayo ng ibang bansa as a banana republic? Inuunggoy nyo na ang taong bayan eh. Ang gusto nyo, sumunod na lang kami, tanggapin namin ang naging desisyon kahit na alam namin na something is off, na may mga kababalaghan na nangyari dyan sa desisyon ng Supreme Court. Sabi pa ni Chis, ito ay pagpapasyahan namin pero wala akong nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ibig sabihin, from the beginning, null and void daw yung articles of impeachment. Kaya nga kahit na anong sabihin sa kanya, batikusin siya ng taong bayan na bakit hindi niya inumpisahan kagad yung impeachment proceeding forthwith, ay dahil may balak si Chis Escudero. At ito ay paabutin sa Supreme Court at ang Supreme Court maglalabas ng desisyon na kahit nakitang-kita natin na may hocus-pocus na nangyari, ang gusto nila, respetuhin ang desisyon nila dahil sila ang Korte Suprema. Sila ang supreme beings sa ating lahat ng mga Pilipino. Hindi na po pwede yun. Tandaan ninyo, taong bayan pa rin ang mas supreme kaysa sa Supreme Court. Lalo na kung halatang-halatang tayo ay pinaglalaruan ng mga taong ito from the Senate up to the Supreme Court. Although, meron sinabi itong si Chis Escudero na nabuko na talagang siya ay pumapanig kay Sara Duterte. Sabi naman dito sa People's Tonight Radio, binuweltahan ni Senate President Francis Chis Escudero sa kanyang press conference ngayong Martes, July 29, ang mga kritiko ng Senado na nag-uudyok dito na ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang inihaing articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Sinabi naman ni Escudero na hindi nila pwedeng suwayin ang kautusan ng Korte Suprema dahil ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. Pero teka muna, akala ko ba merong separation of powers itong co-equal branches of government? Kaya nga nung nag-suggest si President Bongbong Marcos na kung maaari, wag na magkaroon ng impeachment, nasunod ba siya? Hindi. Ipinagpatuloy ng House of Representatives dahil alam nila they have the sole power to initiate an impeachment complaint. At kapag ito ay na-transmit sa Senado, the Senate has the power to try and decide. So, out ang Supreme Court dito dahil makakaiba sila ng function. Bakit pa aabuti mo sa Supreme Court? Di nawala na yung punto ng co-equal branches of government. Ewan ko ba, siguro dahil hindi tayo abogado Kaya pinaiikot tayo ng mga abogadong ito Akala nila wala tayong naiintindihan. So kahit na paglaruan nila ang taong bayan, okay lang. Kasi hindi naman mga abogado yan tayo, nag-aral tayo ng batas, lalo na ang Supreme Court. Hindi ka pwede maging basta-basta isang Supreme Court Justice. So dapat tayong mga mere mortals ay sundin, tanggapin, respetuhin, kahit na ginagago na tayo ng harap-harapan, kailangan natin sundin ang Korte Suprema.
dahil sila nga ang pinaka-supreme sa lahat ng supreme. Ganun ba yun, Chis Escudero? Basta na lang kami susunod, basta na lang namin tatanggapin kahit na alam namin at alam ng mas nakararaming Pilipino kung anong kalokohan ang ginawa ng Supreme Court. Kayo matatanggap nyo? Oo, kasi kayo kampihan. Paano ko nasabing kampihan sila? Sabi po ni Chis Escudero, ang bumabatikos naman sa amin yung mga pabor sa impeachment. Natural. Kasi 80% ng mga Pilipino gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Hindi ba napakasimple nun? Hindi naman kailangan maging abogado ka o nagtapos ka ng law para maintindihan mo yon. Na kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Ganun ba talaga ang labanan? Puro teknikalidad kahit na nagsusumigaw na yung mga katotohanan na may anomalyang nangyari at pinagtatakpan ninyo at hinaharang nyo ang katotohanan. Sabi pa niya, yung ayaw kay VP Sara, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto. O hindi ba? So, itong si Chis Escudero, kampi kay Sara Duterte kahit nakitang-kita sa mga ebidensya sa articles of impeachment na dapat niyang sagutin yung mga inaakusa sa kanya. Bakit niyo pinipilit itago, haranin, wag matuloy? Bakit? Magkakaroon ba ng bloodbath? Marami bang isisiwalat si Sara Duterte na maaaring kasangkot ang ilang mga senador natin? At yun ang dahilan kung bakit ayaw nilang matuloy ang impeachment trial? So yung mga bumabatikos daw sa kanila ay yung mga pabor sa impeachment na majority na ng mga Pilipino. Sino ang dapat nating pakinggan? Ang taong bayan o ang Korte Suprema at itong mga senador na mapapaisip ka lang meron bang sabuatan na nagaganap? Hindi ba ngayon sinasabi nila, lumalabas kasi na ang Supreme Court ay hawak ng mga Duterte considering na majority sa kanila ay appointees ni former president. Tapos sasabihin ni Chis Escudero, yung mga ayaw kay VP Sara, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto. Hindi naman basta ganun yun Hindi lang naman yung mga ayaw kay Sara Duterte ang gustong makitang harapin niya yung impeachment trial. Yan po yung mga Pilipino na gustong malaman kung may nagawang anomalya, kung may nagawang kasalanan si Sara Duterte. Kung wala, di good. Makaklaro natin ang lahat. Pero bakit pinipilit yung pagtakpan? Napakadali naman. Ituloy ang impeachment trial, malaman natin kung may kasalanan o wala. As simple as that. So ang panghuling sinabi ni Chis Escudero, while I respect their position, yung pong mga bumabati ko sa kanila, yung mga gustong matanggal sa pwesto at ma-impeach si Sara Duterte, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila. Tuloy ko dahil kumampi na kami kay Sara Duterte. Di ba? Halatang halata po. So bakit pa tayo magkakaroon talaga ng impeachment trial? Ito nga isinambulat na ni Chis Escudero na hindi siya kumakampi sa mga pro-impeachment. Dalawa lang naman yan It's either kumampi ka sa mga pro-impeachment, yung gustong ituloy ang impeachment trial para makita kung may kasalanan o wala si Sara Duterte, o yung kumakampi ka sa Supreme Court kahit na alam mong may kalokohan na naganap. At siyempre, dahil kumakampi ka kay Sara Duterte, dahil isa ka sa mga taong gustong pagtakpan ang mga kasalanan ni Sara Duterte. Dahil kung wala siyang kasalanan, wala siyang dapat katakutan. Pero, meron ba talagang naganap na hocus-pocus sa Supreme Court or guni-guni na lang natin yan? Ayon po dito sa Pilipinas Today, pinuna ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang inihaing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nilabag umano nito ang one-year bar rule na nakasaad sa konstitusyon. Matatandaan na isa sa mga inilatag na panibagong due process requirements umano ng Korte Suprema pagdating sa usapin ng impeachment ay
kailangang mabigyan ng pagkakataon ang impeached officer na madinig ang mga paratang laban sa kanya bago pa isumite ang impeachment complaint sa Senado. Ayon kay Carpio, imposible na magkaroon pa ng hearing sa plenaryo ang kaso ni Vice President Sara Duterte dahil ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya ay inendorso at isinumite sa Senado sa ika-10 session day. E pag final mo on the 10th session day, paano ka magkakaroon ng hearing? Last day na yun. Because the framers of the Constitution never designed or intended that there will be a hearing at the plenary level. Ang hearing magaganap sa Committee on Justice or at the Senate. Doon yung opportunity to be heard. Yan po ang sinabi ni Carpio. Anya, nire-retract umano ng Korte Suprema ang mga requirement para sa impeachment. Sa halip na ito ay gawing prospective na anyay doctrine of operative fact. So ano yung nire-retroact ng Supreme Court? Gumawa sila ng panibagong batas. Yun daw kailangan marinig ng impeached officer yung mga paratang laban sa kanya bago isumite ang impeachment complaint sa Senado. E paano gagawin yan ng House of Representatives? Wala yan sa dating batas. Ngayon sa kaso ni Sara Duterte, gumawa ng bagong batas ang Supreme Court na hindi kasali sa saligang batas at ang ginawa pa nila, ni-retroact nila. Meaning, in-apply nila yun sa mga past impeachment cases kasama na itong kay Sara Duterte. Na dapat kung gumawa man sila ng bagong requirement o batas, ito ay gawing prospective. Ang ibig sabihin, ia-apply nila yung bagong batas nila sa mga susunod na impeachment case. Hindi Ang ginawa nila, right in the middle of the ball game, gagawa sila ng panibagong batas at ia-apply nila yon doon sa dati ng kaso. In this case, sa kaso ni Sara Duterte. Ni-retroact nila. In-apply nila. So, ibig sabihin, lahat ng mga nakaraang impeachment trial ay bogus dahil hindi sinunod itong bagong batas ng Supreme Court na dapat gawing prospective. Dapat i-apply sa mga susunod na impeachment case. So, paano natin re-respetuhin ang Supreme Court, ang desisyon nila, na kahit na ang isang dating Supreme Court Associate Justice ay nakita ang ginawang kalokohan nitong Supreme Court. Tapos gusto ni Chis Escudero at na mga alipores ng senador, ang mga pro-Sara Duterte ng mga senador, na basta na lang natin tatanggapin at irespeto ang desisyon ng Supreme Court kahit na ginagago na tayo? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Aasa pa ba tayo na magdidesisyon ang Senado sa August na itutuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.